Alam nyo, ito yung ano, no, yung nagpe-pray nga ako, no, sabi ko nga, pag nandun ka, para kang, akala mo mag-isa ka lang eh, pero napakarami pa lang mga netizens, ano, na talagang bulat na at gising na, no? At sa pamamagitan nga ng mga katulad nyong mga vloggers at diretsong na ipahahatid sa mga bawat bahay ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo, sabi ko nga, no, kahit na pala ang mga tao, no, na hindi sila nakakalabas, pero makikita mo yung kanilang suporta, no, sa pamamagitan ng mga impression dun sa social media, hindi matatawaran ito. Dahil nga kung yung iba, no, na lalo na yung mga politiko, gumagamit sila ng mga trolls, nagbabayad sila, eh itong mga sambayan ng Pilipino talagang makikita mo, no, na hindi talaga matatawaran yung kanilang mga response. Napaka-organic talaga. Kahit pala kahit pala milyong-milyong piso ang ipinalalabas mula sa kaban ng bayan para pambayad ng troll, pero wala talaga palang hindi nila kayang matabunan yung taong bayan. Talagang ako'y taos-puso po ako nagpapasalamat doon sa mga netizens. At mamaya po, paunlakan niyo po ako, mamaya ay gusto ko pong magpahatid ng pasasalamat doon sa mga vloggers na nakatuwang natin. Ganun din po doon sa mga taga-mainstream media na alam naman po natin yung kanilang mga trabaho. Kahit gusto nilang ilabas yung balita, talaga naman nasusurpress talaga sila. Naiintindihan naman natin po sila. At yung ilan po sa kanila, nakaharap po doon po sa Senado. Mga nakausap ko po ng Kaya nga sabi nga nila, laban lang, go lang. At yung iba nga, nakita ko, ikaw yung pinapanood. Natawa ako. Natawa ako talaga. Sabi ko, ay gano'n talaga nakasubaybay sila sa inyo. Kaya yun, sabi ko, talaga palang kahit pala mainstream media, talagang ako sa akin, sa nakita ko na talagang, sabi ko, talaga palang, talaga napasok mo na, yung mundo ng, ng kamulatan. Pinasok ko na yung mundo nila. I wish gusto kong pasukin lahat yung mga yung mundo nila para baliktarin ko sa tama. Kung pwede lang, di ba? Pero yung nga sabi ko nga na ang ko nga sa kanila trabaho lang talaga. Kahit papaano, gustuhin man nila na talaga, meron talaga silang mga sinusunod na mga patakaran sa kanilang mga sa trabaho nila. Well, so yun yung na-experience ko kahapon. So, well, ako naman, understandable naman ako na yung iba talaga sa mainstream, natatakot din sila siguro sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas kasi nga maliban sa nakikitang paggigipit, talagang mukhang digital martial law. Ayan, may tumulong si Liberty O. Ayan, for Sir Jonathan Morales. Thank you, Palangga. So, sir, actually, napakahaba ng hearing kahapon. Nakakapagod kasi ang dami talagang mga irrelevant statements, talagang scripted, obviously, talagang, most of them, they were there to attack your person. Okay? Pero sir, ang gusto ko talagang tanungin sa inyo, nung time na ipipresent nyo yung CCTV, di ba? Na kung saan yung conversation ni Romy Enriquez at ni Picoy, di ba? Ano nga tunay pangalan ni Picoy? Eric Santiago. Si Eric Santiago. Oo. So, doon kinabahan ako na baka ako parang hindi ipinakita, parang may gusto pang harangan, di ba? Pero nung na-present na nakita ng taong bayan na hindi AI at totoo talaga at inamin mismo nung dalawang nag-uusap doon sa video na yon na yes sila yon. Pero gustong ilayo, particularly si Jinggoy, gusto niyang ilayo yung usapan, wala nga siyang follow-up doon. So nung naipakita mo na ang CCTV na yon, sa tingin mo ano yung napatunayan mo doon?
Alam nyo, unang talagang napatunayan ko, no, talagang gumana, no, yung ano, no, yung impluwensya ng Malacanang. Kasi yung pag ano, no, pag-retract nitong si ano, no, nitong si Picoy, no, sa pagsasabi na gawa-gawa lang 'yan ay hindi talaga kapani-paniwala. Kung makikita nyo, napaka-spontaneous ng kanyang ano, no, nung kanyang pakikipag-usap at Yes. higit pa ron, hindi lang yun ang naging pag-uusap nila ni Romy Enriquez. Kasi yung nagiging pag-usap nila ni Romy Enriquez, nire-relay sa akin. At yung nga, nagkaroon ng ano, no, consistency dahil sa pagpapalo up sa akin. Ano kuyang, may desisyon ka na daw ba? Isipin mong maigi, ayaw kitang impluwensyahan. Kasi ito lang yung pinararating sa akin ni Picoy, narinig mo naman kung magkausap kami, at inaano niya na wag ka na magsalita. At ito namang ano, no, itong binabanggit niyang pangalan, itong si Kumar at saka si Lam, ano naman, kung anong naman daw ang kailangan mo, ibibigay naman. Basta ito lang kasi damaging na, kumbaga masyado ng ano, ang sabi nga nitong Picoy, allegedly, sabi sa kanya, masyado raw nadadamage na yung reputasyon ng Pangulo dahil nga doon sa pagkumpirma mo dyan sa PIDEA documents na yan. Sabi ko naman, hindi naman po pwede na ano, dahil nga nandyan na ako, ipit na ako. Sabi ko kasi ako pa rin ang mabubuntunan nito. Hindi, kuya, isipin mo rin. Kasi kahit ano rin hingin mo, visa, o ano man. Sabi ko, loto. Visa. Ano? Visa. US visa? US, Pwede raw akong paalisin. Pamilya, lahat, sagot. Sabi ko nga, madali yan. Sabi ko pa nga, mahirap sa abroad kasi nag-abroad na ako. Pareho naman dyan, nag-abroad naman kami. May sabi ko, loto. Gusto ko loto. Sige, paparating natin. At yan naman yung inaantay. Sabi niya naman yung inaantay. Yan yung prior dun sa CCTV? Hindi. After na nung May 1. After na nung May 1. After na nung kasi, nagpa-follow up na si Picoy sa kanya. Nakita niyo naman na talagang may ine-expect si Picoy na babalikan siya ni Romy dahil nakakausapin ako. Kasi hindi alam ni Picoy na nandun ako nung nag-uusap sila. Na nandun ako. Kaya nga yung follow-up ni Picoy sa kanya at yung follow-up naman din sa akin ni Kuya, consistent. Kaya yun yung sa pagkakatanda ko. Kaya nga kahit na nasa labas ako, na pagkakausap ko si Kuya, yun din. Pag tumatawag siya, Kuya, ano na balita? Meron ka na bang kasi malapit na ang May 7. Sabi niya, malapit na May 7, ano ba ang decision mo? Sabi ko, Kuya, sa totoo lang, hindi po pwedeng nandito na ako nakalabas na ako at sinabi ko na yung totoo. So sabi nga niya, ginagalang ko yung opinion, talagang hindi na ba mababago? Sabi niya. Sabi ko, hindi na, yun na lang. So gano'n naman si Kuya, kami, nag-uusap kami, parang magkapatid kami na kung ano man yung desisyon, ginagalang namin, respeto. Kaya lang, siyempre siya, tinitingnan din niya yung mga siyempre hindi naman in fairness naman si Kuya. Siyempre kahit na sino may mga rin na kahit papaano may alok na ganyan o kung maging kung mag-materialize, di ba? Kahit papaano. Kasi kung mapapansin niyo doon sa video, merong nangangamoy direktor. Di ba? Oo. Sa current position ni Kuya, hindi imposible na makamit niya yung directorial position kasi nag-acting director na siya sa PIDEA dati. Naging acting director yan ng PIDEA IAS. Noong araw, panahon ni General Santiago. Kasi naman yan law graduate yan Kaya Kaya yun naman, siyempre, tao lang si Kuya. Kahit ako, tao lang din Operan mo ako ng gano'n kahit papano. Medyo magkakaroon ako ng Totoo. Nandiyan kasi yung
oo nandyan yung ma-excite ka eh. Pero, pagka binalansi mo naman sitwasyon, pumasok sa yung pros and cons, ano ba yung magiging pros nito? Ano ba yung magiging cons? Di ba? Yeah, Yun yeah. din, mananaig talaga sa iyo kung ano yung tama at ano yung mali. Magkakaroon Yes. ka ng choices eh. So, sa amin, ang ano namin, sabi ko sa kanya, Kuya, mahirap naman kung ano man, sabi ko gano'n, tayo rin na mapapahamak niyan na ano. Oo nga, sa bagay, sabi niya. Doon naman siya, palagi, no? Doon naman kami, dumadating kami doon sa point na doon na lang tayo sa tama. Doon na lang tayo sa makatwiran. Kasi pareho tayo naka-experience eh. Ng, ng pagmamalupit ng sistema ng gobyerno, no? Sa pamagitan nga ng PIDEA. Kaya parang ang hirap Biktima din po yung magtiwala. si Kuyang, si Romy. Actually, habang pinapanood ko siya, mukhang mabait naman siyang tao. Ito yung observation ko, no? Nasabi ko nga sa vlog ko kagabi, itong silang dalawa naiipit lang itong mga taong ito na it just so happened na gusto ngang talagang i-cover up, i-damage control ng bangag na presidente at itong si Lisa Aranta Marcos. Kasi, normal, hindi normal eh. Ganon talaga yung gagawin nila para i-discredit ka. At gumawa sila ng paraan, based nga dun sa CCTV na ipakita mo, na mismo sinabi ni Picoy, na sabi nila, dun po sa dulo bago ako pumunta dun sa dulo ng video, no? So, kailan nyo sinabi, kasi alam ko hindi mo binanggit yung tungkol sa passport na ino-offer sa, visa? Visa. Hindi mo to binanggit doon sa Senado para hindi ko wala naman kasi doon sa video. Pero doon sa sa conversation namin. Huli kami nag-usap niya ni Kuyang May 6. May 6. Talagang niya na talaga yung... Gawin ko muna. Sa conversation, May 1, yun yung nakita namin. So may mga may mga succeeding, moments conversation. So, may in-offer na ano yung pagkasabi tungkol sa US visa? Kasi ako personally, say, go ahead. Sabi niya, kahit ano na mahilingin mo, sabi niya gano'n. Kasi kagaya niya, kung nag-aalala ka, ka naman, pwede ka naman, bibigyan ka ng visa, sabi niya gano'n. Kayong pamilya, lilipad kayo. Gusto mo, Amerika pa nga eh. Sabi nga niya gano'n. Walang problema yan kay, yun ang paniniyak ni Picoy na assurance galing kay Kumar na galing din kay Lam. Legit galing kay Lam. Kaya nga sabi ko, mahirap kasi naranasan ko na mag-abroad eh. Naranasan ko na talaga, mahirap. So ngayon, sabi ko, hindi, loto. Nagbiro ako. Gusto ko, loto. Oh, sige, ipaparating natin. Naman, ikaw lang naman inaantay, yan ang inaantay ni Lam. Sabi ganon. Ibibigay naman sa'yo. Basta yun. Kaya nga, ang huli pag-uusap namin, May 6. Tapos, kahapon, pagkatapos ng hearing, kasi tinatawagan ko na ito nung magmula yung May 7, tinatawagan ko na siya, para si Kuyang, si Ronald Enriquez, hindi na siya sumasagot. Ngayon, kahapon, nag-text ako sa kanya na pagka-uwi ko ng bahay. Sabi ko, Kuya, hindi ko ine-expect na tatayo ka sa tabi ko. Maraming salamat po. Yun. So far, wala pa rin reaction. So, ibig sabihin, imagine mo, pwedeng kahit anong hingiin mo. Ito, loto, tapos US visa, okay? Ito, komento ko lang po ito Ito, hindi ganyan. Kasi si Lisa, may history po talaga na fixer yan ng US visa. Ako, alam ko personally, kasi meron siyang kakilala ko na pamilya ay binigyan, hindi niya binigyan, kundi Phoenix niya na US visa. So, this is very Lisa Araneta Marcos. Doon naman sa loto na in-offer sa'yo, again, this is very Lisa. So, kaya malinaw yun sa akin, malinaw sa taong bayan, na talagang itong si Lisa Marcos ay national problem nga. But, ganun pa man, sir, hindi ba dapat yung mga senador na nandoon nag-cross-exam doon sa
CCTV na kung saan sinasabi ni Eric Santiago, ni Picoy, na naku pare, delikado yan. Parang pwedeng patayin yan, tama ba? Pwedeng patayin yan, pwedeng Mm. matay sa sakit sa puso or masagasaan. Kasi yung paggogorgor na lang ngayon ay hindi lang yung binabarel. So, doon, wala talaga ang taong bayan, Agent Morales, wala talagang nakitang naging concern po sa buhay mo. The fact na threat yun sa'yo. Tama po, tama po, tama po. Yun nga din po yung ano no, yung nga din po yung napansin ng ano no, ng mga netizens na sa kabila na ganito no na dudumilat yung ano no, yung mga sinasabi doon sa video na ako'y papatayin, wala man lang na karoon ng ano no, ng pagsasabi na okay lang kailangan pala to ano, di ba? Protektahan ito, ganito, di ba? Ganun wala netizens ang nag-ano, maliban do kay Senator Bato nung hearing na talagang sinabi niya na doon sa Sergeant at Arms na talagang ano, at sinabihan nga niya, di ba, si General Lasso o na anuhan mo itong si agent at ano, di ba? At baka may mangyari diyan. At sinabi ko nga na wala naman ibang mag-i-interest sa akin kundi si Pangulong Bongbong Marcos, ganun din yung kanyang kanyang mga kaalyado, kanyang mga kasama kasi siya lang yung may kapabilidad na mag-utos, 'di ba? Kumbaga sa lahat kung pwedeng yung iba diyan sumipsip sa kanya para gawan ako ng masama. Ang inaano ko lang naman din tama naman din yung taong bayan, yung mga nakikita ko sa reaksyon ng netizens talagang sabi nga nila, pag kami nangyari diyan sa tao niyan, particular kay Agent Morales, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang sisisihin namin at siya lang ang sisingilin namin. Yun ang sabi ng taong bayan. Yes. So nakita ng mga netizens, ngayon nagko-comment nga sila na talagang si Senator Jinggoy at iba pang senador doon ay talagang pinipigil na expound or magkaroon ng cross-exam dito kay Picoy regarding doon sa CCTV at hindi man lang po na tanong yung involvement ni Kumar at saka nilang. Di ba? Tama? Totoo po. Totoo po. So, ang isa po doon, kaya yung yung sinasabi tinanong ko kasi si Kuyang Romy, sabi ko, kilala niyo ba talaga yang si Kumar? Oo, namin, dati na namin kilala yan. Yan sabi nga niya. Dati kasi may nilalapit kami dyan. Ngayon, nung bandang huli, hindi na sila iniintindi. Pero itong huli, bigla-bigla, yun ayon kay Kuyang, bigla-bigla, ni-reach out niya itong si Eric. Picoy. Si Picoy, So, tungkol nga doon sa, allegedly, sabi nga niya, itong si Picoy, siyempre, pinapahanap kung kilala ako ni Eric. Dahil nga itong si Eric, may kapatid na PIDEA agent. Okay. Kaya kumbaga sa yun yung sabi niya, kilala ko yan. Kilala ko, pero ang kilala ko yung mas malapit dyan. Sabi niya, alam ko yung mas malapit dyan. Yung nga itong si So yun yung dahilan kaya tumawag sa kay Kuya. Kaya yung sinasabi niya, nagawa-gawa lang, palusot lang yun. Sir, sabi niya, alam mo obviously naman sabi nga na-underestimate nila yung yung kaisipan or katalinuhan ng mga mamamayang Pilipino. Obviously, talaga nagsisinungaling siya kasi binabanggit doon na Lam, yung pangalan ni Lam, ang explanation niya doon ay kathang isip lang daw niya yun. Yung mga pinagsasabi niya doon sa CCTV at yung Lam daw ay narinig niya lang sa YouTube. So alam mo, sabi ko, kung ako senador, contempt na po yun Kulong na siya doon kung ako ang senador na mag-a-assess sa kanya. So, nung narinig niyo yun, na sinasabi niya katang isip lang niya at sabi mo nga, nagdudumilat ang ebidensya sa CCTV. Ano yung pumasok sa isip mo nung habang narinig mo siya na katang isip at tinetest lang niya
ikaw, pero nung una, sabi niya, hindi siya aware na nanonood ka, pero tinetest kayong dalawa o ikaw, para siya ay makapunta sa Senate. So yung mga ganong kasinungalingan, ano yung, habang pinapakinggan mo siya, anong pumapasok sa iyong isipan? Alam niyo, hindi na ako nagtataka. Bago pa lang ako pumunta ng Senado kahapon. Ang ina-expect ko na talaga, mag-iiba ng kwento. Ang isa pa nga sa inaasahan ko dyan, si Kuyang na ano no, na sasabihin nila na hindi totoo yan, sasabihin nila na ano lang, di ba? So, oo, pero nagkamali ako dahil nga itong si Kuya Romy Enriquez, talagang pinanindigan niya. Sa bagay, sa pagkakakilala ko naman talaga sa kanya, importante sa kanya yung dignidad Kahit na ano mangyari. Dignidad ang importante dyan sa mama na yan. At That's good. hindi siya yung ipokritong tao. Sabi nga niya, no? Hindi, kumbaga sa pagtagal ng pagkakasama namin, pagka mali, tama, tama. Yun yung mga issues na namin Kumbaga ganun lang kami, kaya kami nagkatagalan ng pagiging magkaibigan dahil meron kaming common denominator. Ngayon, kay Eric naman, na pagkakaganyan niya, talagang ito yung literal na na jukebox na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ito yung isa doon sa kanilang mga action agent Uutusan nila ito, pagka nagkabukingan, hindi sila ikakanta. Ganun Kumbaga sa piling-pili yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kumbaga, kasi nakita naman natin yung kanyang aralin man natin yung yung kanyang mga sinasabi doon sa video, napaka-spontaneous ng kanyang talagang sigurado siya sa tono ng kanyang pananalita niya. Kahit mga siguro psychologist yung magtingin o mga psychiatrist man o kaya kami Polygraph. hindi lang polygraph, pan-neuro kasi naranasan ko yan sa NBI kay Dr. Papa talagang in-examine ako ng Neuropsychiatric Division ng National Bureau of Investigation noong araw.